Lahat ay perpekto. Sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng ginintoang sikat ng araw, ang tanawin ay parang isang pinturang pinag-isipan ng bawat detalye. Ang tawa ni Isabela, ang aking mapapangasawa, ay kasing tamis ng halimuyak ng mga rosas na nakapaligid sa amin. Karga niya si Leo, isa sa aking triplets, at ang dalawa pa, sina Max at Mia, ay masayang naglalaro sa malambot na damuhan. Isang perpektong pamilya. Pero bakit sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa aking dibdib ang hindi mapakali? Isang malamig na tinig na bumubulong, masyadong perpekto. Rafael, mahal, tingnan mo si Leo, kamukhang kamukha mo talaga. Masayang sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako. Isang ngangiting pinilit kong abutin ang aking mga mata. Oo nga, mahal, manang-mana sa ama. Ito na dapat iyon. Ito na ang buhay na pinapangarap ko para sa aking mga anak matapos kaming iwan ng kanilang ina. Si Sarah. Si Isabela ang sagot sa lahat ng aking mga panalangin. Maganda, matalino, at tila ba'y hulog ng langit para maging ina ng aking mga anghel. Pero minsan, sa mga sandaling akala niya'y hindi ako nakatingin, may ibang lumalabas. Isang maliit na insidente ang nangyari. Habang masayang kinikiliti ni Isabela si Leo, bahagyang nagdura ng gatas ang sanggol at tumama ito sa kanyang mamahaling bestida. Sa isang iglap, nakita ko yon. Nawala ang matamis ng ngiti. Ang mga matang kanina'y puno ng pagmamahal ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga, isang bahagyang pag-irap na puno ng pandidiri. Lahat iyon ay nangyari sa loob lamang ng isang segundo. Isang segundong akala niya ay nakatuon ang atensyon ko sa aking cellphone. Nang magangat ako ng tingin at nagtama ang aming mga mata, bumalik ang lahat. Ang nangiti, ang ningning, ang maskara ng perpektong ina. Oh baby boy, malambing niyang sabi, pero ang boses ay may bahid ng pagkapilit. Look what you did, but it's okay. Mommy loves you. Kinuha niya ang isang pamunas at marahang pinunasan ang kanyang damit. Ngumiti siya sa akin na para bang walang nangyari. Pero nakita ko, at ang larawang yon ay hindi na nabura sa aking isipan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Habang mahimbing na natutulog si Isabela sa aking tabi, dahan-dahan akong bumangon at nagtungo sa kwarto ng mga bata. Pinagmasdan ko sila, ang tatlong pinakamahalagang kayamanan sa buhay ko. Ang kanilang mga munting dibdib na marahang tumataas baba, ang kanilang mga walang malay na mukha. Sila ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Ipinangako ko kay Sarah, bago siya pumanaw, na gagawin ko ang lahat para sa kanila. Ibibigay ko ang buong mundo. Pero paano kung ang taong ipinagkakatiwala ko sa kanila ay isang panganib? Nag-uunahan sa isip ko ang mga maliliit na bagay na dati binabaliwala ko. Ang madalas niyang pagrereklamo kapag pagod na siya sa pag-aalaga. Ang pagkairita niya kapag hindi tumitigil sa pag-iyak ang isa sa kanila. Ang mas madalas niyang pagtutok sa kanyang cellphone kaysa sa mga sanggol. Baliw na ba ako? O nagiging paranoid lang dahil sa aking pagluluksa? Hindi. Ang isang ama, lalo na ang isang nag-aalalang ama, ay may pakiramdam na hindi kailanman nagkakamali. Bumalik ako sa aming silid, kinuha ang aking cellphone at lumabas sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa aking balat. Ngunit ang apoy ng pagdududa sa aking puso ay mas matindi. Nagdial ako ng isang numero. Isang numero mula sa isang security company na matagal ko ng kliyente. Sumagot ang nasa kabilang linya. Good evening, Sir Rafael. May kailangan ako. Sabi ko, ang boses ko'y mahina, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan kong magpakabit ng mga kamera sa buong bahay. Sa nursery, sa sala, sa kusina, sa lahat ng lugar. Masusunod po, sir. Kailan po nating isi-schedule? Bukas na bukas din, at kailangan kong maging malinaw.
Pagdidiin ko. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Isabela. Kailangang magmukha lang itong regular na maintenance ng inyong mga tauhan. Naiintindihan po namin, Sir Rafael. Kami na po ang bahala. Pagkatapos ng tawag, napatingin ako sa kalangitan. Humingi ako ng tawad kay Sarah. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, itong pagtataksil sa tiwala ng babaeng pakakasalan ko. Pero mas malaki ang takot kong traidorin ang tiwala na iniwan niya sa akin. Ang kaligtasan ng aming mga anak. Kinabukasan, habang abala si Isabela sa kanyang spa appointment, dumating ang mga tauhan ng security company. Sa loob lamang ng ilang oras, ang aking tahanan ay napuno na ng mga matang hindi niya nakikita. Mga matang magsasabi sa akin ng katotohanan. Gabi, nakaupo ako sa aking opisina. Matagal nang tapos ang trabaho pero hindi pa ako umuuwi. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text message. Sir, tapos na po ang pag-install. Pwede niyo na pong i-access ang live feed. Nanginginig ang aking mga kamay. Binuksan ko ang application na sinabi nila. Lumabas sa screen ang iba't ibang view ng aking bahay. Pinili ko ang nursery. Dahan-dahang nag-load ang imahe at sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam ko'y humihinto ang aking paghinga. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang cellphone. Nasa loob ako ng aking opisina, pero ang isip at puso ko ay naiwan sa bahay. Ang unang bumungad sa screen ay ang nursery. Maliwanag ang silid, puno ng mga makukulay na laruan at malambot na unan. Sa gitna, nakaupo si Isabela sa tumba-tumba habang karga si Max. Sa unang tingin, para itong eksena sa isang pelikula. Napakaganda niya. Maamo ang mukha. Nakangiti habang nakatingin sa sanggol. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro nga ay mali ako. Siguro, dala lang ng pagod at pangungulila kay Sarah ang mga pagdududa ko. Akmang papatayin ko na sana ang app nang biglang tumunog ang cellphone ni Isabela na nakapatong sa mesa sa tabi niya. Nakita ko sa screen kung paano niya sinagot ang tawag. Ni-loudspeaker niya ito. Ma'am, nakaalis na po si Sir Rafael. Boses iyon ng kasambahay namin sa baba. Isang simpleng impormasyon, pero ang naging epekto nito kay Isabela ay parang isang salamangka. Sa isang iglap, nawala ang maamong nangiti. Ang postura niyang tuwid at elegante ay biglang bumagsak sa pagiging tamad at walang gana. Good, sagot niya. Sabay baba ng tawag. Ang boses niya ay walang bahid ng lambing. Tinitigan ko ang screen, hindi makapaniwala sa nakikita ko. Biglang umiyak si Max. Marahil ay naramdaman ng bata ang pagbabago ng aura ng kanyang karga. Sa halip na aluin o iduyan, iritableng bumuntong hininga si Isabela. Tumingala siya sa kisame, tila humihingi ng pasensya, pero hindi para sa bata, kundi para sa sarili niya. Ano ba? Kakainis naman. Bulong niya. Pero dinig na dinig ko dahil sa sensitibong microphone ng kamera. Tumayo siya at padarag na ibinaba si Max sa kuna. Hindi marahan, hindi maingat. Para bang isang sako ng bigas ang binibitawan niya. Lalong lumakas ang iyak ni Max. Sumabay na rin sa pag-iyak si Mia at Leo mula sa kani-kanilang mga higaan. Nagkuyom ang aking mga kamao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa screen at agawin ang mga anak ko mula sa kanya. Pero nanatili akong nakaupo, nakatitig, naghihintay ng susunod na mangyayari. Isinuot ni Isabela ang kanyang wireless earphones, kinuha ang kanyang iPad at naupo sa sofa sa sulok ng kwarto, tila walang naririnig na iyak ng tatlong sanggol na nagmamakaawa ng atensyon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marina. Nakayuko siya, halatang nag-aalangan. Pero nang marinig niya ang iiyak ng mga bata, mabilis siyang lumapit sa mga kuna. Ma'am, tawag ni Marina. Mahina pero puno ng pag-aalala. Umiiyak po sila. Baka po gutom o kailangang palitan. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Isabela mula sa kanyang iPad. E di asikasuhin mo.
Ano pang ginagawa mo dyan? Tinititigan ako? Opo, ma'am. Sorry po. Mabilis na sagot ni Marina. Doon ko nakita ang pagkakaiba. Ang pagkakaibang dumurog sa puso ko. Dali-daling kinuha ni Marina si Max. Niyakap niya ito ng mahigpit. Idinikit sa kanyang dibdib. May ibinubulong siya. Isang pamilyar na himig. Isang oyayi. Ang paboritong kanta ni Sarah para sa aming mga anak. Parang tinusok ang puso ko. Paanong alam ni Marina ang kantang iyon? Paanong siya pa? Ang hamak na katulong, ang nakakapagpatahan. Sa kanila sa paraang hindi magawa ng magiging ina nila. Isa-isang inasikaso ni Marina ang triplets. Pinalitan ng diaper si Leo, pinatulog si Mia, at hinele si Max. Bawat kilos niya ay puno ng ingat, puno ng pagmamahal na hindi pwedeng dayain. Sa kabilang banda, nanatili si Isabela sa kanyang pwesto, ni hindi siya lumingon para tingnan kung ayos na ba ang mga bata. Para sa kanya, ang mga anak ko ay trabaho lang na dapat ipasa sa iba. Aalis na sana si Marina nang muling tumunog ang cellphone ni Isabela. Lumabas ka na. Utos ni Isabela kay Marina nang hindi inaalis ang tingin sa screen. May kakausapin akong importante. Yumuko lang si Marina at tahimik na lumabas ng kwarto. Nang masigurado ni Isabela na sarado na ang pinto, sumandal siya sa sofa at sinagot ang tawag. Isang ngiting ibang-iba sa ngiting ipinapakita niya sa akin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng mali siya. Hello, bati niya. Ang boses niya ay malambing pero hindi para sa akin. Inilapit ko ang cellphone ko sa aking tainga. Pilit na pinapakinggan ang bawat salita. Wala na siya dito, sabi ni Isabela. Tumatawa ng mahina. Masyado siyang busy sa kumpanya. Ang daling utuin, di ba? Kumuyom ang pangako. Sino ang kausap niya? Huwag kang mag-alala. Patuloy niya, habang nilalaro ang kanyang buhok. Konting panahon na lang. Kapag kasal na kami, akin na ang lahat ng access. Katahimikan sa kabilang linya, tila nagsasalita ang kausap niya. Pagkatapos ay tumingin si Isabela sa direksyon ng mga kuna. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Ang mga bata, sagot niya, at ang sumunod niyang sinabi ay nagpatigil ng mundo ko. Hayaan mo sila sa akin, Marco. Malapit na. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat. May paraan para hindi na sila maging problema. Tahimik sa loob ng nursery. Tanging ang mahina at ritmikong paghinga ng triplets ang naririnig. Dahan-dahang pinunasan ni Marina ang alikabok sa ibabaw ng cabinet gamit ang basahan. Natigilan siya nang mahagip ng kanyang paningin ang nakaprame na litrato sa tabi ng lampshade. Litrato yon ni Sarah. Nakangiti, puno ng buhay, habang yakap-yakap ang malaking tiyan niya. Noong nagbubuntis pa lamang siya, napahinto si Marina. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi kailanman nawala simula noong araw na yon. Inabot niya ang litrato at marahang hinaplos ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan sa salamin. Sarah, bulong niya, ang boses ay basag. Ang hirap panoorin ang mga nangyayari. Biglang naglaho ang nursery sa kanyang paningin. Ang amoy ng baby powder ay napalitan ng matapang na amoy ng gamot at antiseptiko. Ang katahimikan ay napalitan ng nakakabinging tunog ng heart monitor. Nasa ospital siya ulit. 2 taon na ang nakararaan. Nakaratay si Sarah sa kama, maputla, payat na payat, at halos buto at balat na lang. Ang dating masiglang mga mata niya ay lubog na at pagod. Pero nandoon pa rin ang takot. Marina, tawag ni Sarah. Ang boses niya ay parang hangin na lang. Mabilis na lumapit si Marina at hinawakan ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng kaibigan. Nandito ako. Huwag kang magsalita masyado. Kailangan mong magpahinga. Umiling si Sarah, pilit na nilalabanan ng antok at sakit. Wala na akong oras. Makinig ka sa akin. Humigpit ang hawak ni Sarah. Napakalamig ng kanyang mga palad.
Si Rafael, mabuting tao siya. Bulong ni Sarah, tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero masyado siyang mapagtiwala. Hindi niya nakikita ang nakikita ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marina, naluluha na rin. Si Isabela. Sa pagbanggit ng pangalan, dumaan ang takot sa mukha ni Sarah. Pinsan ko siya pero hindi siya mabuti, Marina. Matagal na niyang gusto ang buhay ko, ang asawa ko, ang lahat. Humugot ng malalim na hininga si Sarah. Hirap na hirap. Kapag nawala ako, alam kong siya ang unang lalapit kay Rafael, gamit ang maskara ng pagiging mababait na kamag-anak. Huwag mong isipin yan. Gagaling ka. Pag-alo ni Marina, kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Ipangako mo sa akin, mariing sabi ni Sarah. Tinitigan niya si Marina ng diretso sa mata. Ipangako mo na kahit anong mangyari. Hindi mo iiwan ang mga anak ko. Kahit maging katulong ka lang sa paningin ng iba, ikaw ang magiging ina nila kapag wala na ako. Bantayan mo sila kay Isabela. Parang awa mo na. Bumuhos ang luha ni Marina. Alam niyang ito na ang huling habilin ng taong itinuring niyang kapatid. Pangako, sagot ni Marina, habang humahagulgol. Pangako, Sarah. Poprotektahan ko sila. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Isang mahinang nangiti ang gumuhit sa labi ni Sarah. At dahan-dahan, bumitaw ang kanyang kamay. Huy, tulala ka na naman. Ang matinis na boses na yon ang humila pabalik kay Marina sa kasalukuyan. Muntik na niyang mabitawan ang picture frame. Sa pintuan ng nursery, nakatayo si Isabela. Nakapamiwang, nakataas ang kilay, at nakasuot ng isang silk robe na nagkakahalaga siguro ng higit pa sa kikitain ni Marina sa loob ng 1 taon. Ano, tatayo ka na lang ba dyan at magdadrama sa litrato ng patay? Mataray na tanong ni Isabela. Lumakad siya papasok. Ang tunog ng kanyang tsinelas ay maingay sa sahig. Sorry po, ma'am. Mabilis na ibinalik ni Marina ang litrato sa pwesto at yumuko. Naglilinis lang po. Naglilinis? Kanina ka pa nakatitig dyan. Umirap si Isabela. May hawak itong tasa ng mainit na gatas. Naglakad si Isabela palapit sa kuna ni Leo. Tiningnan niya ang bata na mahimbing na natutulog. Isang nangiting mapakla ang lumabas sa labi niya. Kawawang mga bata. Walang ina. At ang ama, masyadong tanga para malaman ang totoo. Kumuyom ang kamao ni Marina sa kanyang gilid. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw ang lahat ng alam niya. Pero naalala niya ang pangako. Kailangan niyang manatili sa bahay na ito para sa mga bata. Kung palalayasin siya ni Isabela, wala nang magbabantay sa kanila. Ipagtitimpla ko po ba kayo ng bago, ma'am? Mahinahong tanong ni Marina. Pilit na pinapakalma ang sarili. Humarap si Isabela sa kanya. Hawak ang tasa ng gatas. Ang mga mata nito ay puno ng panghahamak. Ayoko na nito. Malamig na, sabi ni Isabela. At sa harap mismo ni Marina, sadya niyang ibinuhos ang laman ng tasa sa makintab na sahig ng nursery. Gumawa ito ng malaking puting mantsa na unti-unting kumalat palapit sa carpet. Oops! Sarkastikong sabi ni Isabela. Nadulas! Nagulat si Marina. Sa eksaktong sandaling iyon, nagising si Leo dahil sa ingay. Nagsimula itong umiyak ng malakas, isang iyak na nagpapahiwatig na basa na ang diaper nito at hindi komportable. Akmang lalapit sana si Marina sa kuna para patahanin ang bata, pero hinarangan siya ni Isabela. Saan ka pupunta? Matigas na tanong ni Isabela. Ma'am, umiiyak po si Leo. Papalitan ko lang po. Linisin mo muna yan. Utos ni Isabela. Tinuturo ang gatas sa sahig. Pero ma'am, yung bata. Lumapit si Isabela sa kanya. Ang mukha ay halos dumikit na sa mukha ni Marina. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nakakasulasok. Sabi ko, linisin mo ang kalat ko. Ngayon din. Kung hindi,
Sisiguraduhin kong ito na ang huling araw mo sa pamamahay na ito. Lumakas ang iyak ni Leo. Umiiyak na rin sina Max at Mia dahil sa ingay. Ang nursery ay napuno ng tunog ng mga batang nangangailangan ng kalinga. Nakatayo si Marina sa gitna ng silid, sa kaliwa, ang gatas na kumakalat sa sahig na kailangang linisin para sa kanyang trabaho. Sa kanan, ang mga anak ni Sarah na umiiyak at naghihintay sa kanyang pangako. Tumingin siya kay Isabela at pagkatapos ay sa mga bata. 12:00 ng hating gabi. Nasa loob ako ng isang madilim na suite sa hotel. Ilang kanto lang ang layo mula sa aking sariling tahanan. Ang tanging liwanag sa kwarto ay nagmumula sa screen ng aking iPad na nakapatong sa mesa. Sa tabi nito ay isang baso ng whiskey na kanina ko pahawak pero hindi ko mainom. Kaninang hapon, hinalikan ko si Isabela sa pisngi at nagsinungaling. Sinabi kong may emergency meeting ako sa Singapore at kailangan kong mawala ng 3 araw. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata o ang akala ko'y lungkot. Ngayon, alam ko na ang totoo. Iyon ay kinang ng tagumpay. Sa screen, nakita ko ang sala ng aking bahay. Nakasuot si Isabela ng isang manipis at pulang silk robe na hindi niya kailanman isinuot para sa akin. May hawak siyang 2 baso ng wine at nakatingin sa pinto na parang may hinihintay na regalo. Tumunog ang doorbell. Hindi gumalaw ang mga kasambahay. Tulog na sila? O baka sinadya ni Isabela na pauwiin sila ng maaga. Siya mismo ang nagbukas ng pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, gwapo at pamilyar. Sobrang pamilyar. Muntik ko nang mabitawan ang basong hawak ko. Si Marco de Silva, ang pinakamahigpit kong kalaban sa negosyo. Ang lalaking ilang beses nang nagtangkang pabagsakin ng kumpanya ko gamit ang maruruming taktika. Bakit siya nandito? Paanong magkakilala sila? Sa screen, nakita ko kung paano puluputin ni Isabela ang kanyang mga braso sa leeg ni Marco. Walang pag-aalinlangan, walang hiya. Hinalikan siya ni Marco, isang halik na puno ng pagnanasa at pagmamay-ari. Naramdaman ko ang pag-akyat ng apdo sa aking lalamunan. Ang babaeng papakasalan ko sa susunod na buwan, ang babaeng nangakong magiging ina ng aking mga anak, ay nakikipagtalik sa aking kaaway sa loob mismo ng aking pamamahay. Nakaalis na ba ang tanga? Tanong ni Marco matapos kumawala sa halik. Kinuha niya ang baso ng wine mula kay Isabela at tamad na naupo sa aking paboritong sofa. Tumawa si Isabela, isang tawang matinis at nakakapanindig balahibo. Oo, kanina pa. Nasa airport na siguro yon ngayon. Nag-aalala kung paano ako nakakayanan mag-isa dito. Kawawang Rafael, ngisi ni Marco. Masyadong nagpapakamartir. Hindi niya alam. Ang inaahas niya sa loob ng bakuran niya ay tutuklaw sa kanya. Nagkuyom ang aking mga kamao hanggang sa mamuti ang aking mga knuckles. Gusto kong sumugod doon. Gusto kong basagin ang mukha ni Marco at kaladkarin palabas si Isabela. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong marinig ang lahat. Huwag ka nang mainip, sabi ni Isabela habang umuupo sa kandungan ni Marco. 1 buwan na lang. Pagkatapos ng kasal, pipirmahan ko na ang transfer documents na kailangan mo. Sa akin na ang kalahati ng assets niya at ibebenta ko yun sa'yo sa presyong napag-usapan natin. Nanigas ako. Hindi lang ito basta panloloko sa pag-ibig. Ito ay isang planadong nakawan. Gusto nilang hubaran ako ng lahat. Ang kumpanyang pinaghirapan ko, ang legasiya na dapat ay para sa mga anak ko. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakatunog, seryosong sabi ni Marco, habang hinahaplos ang buhok ni Isabela. Matalino si Rafael sa negosyo. Sa negosyo, oo. Pero sa pag-ibig? Humalakhak si Isabela. Bulag siya, Marco. Nakikita lang niya ang gusto niyang makita. Isang nag-iisa at malungkot na byudo na desperadong magkaroon ng nanay ang mga anak niya. Napakadaling utuin. Ang bawat salita
ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ko. Tama siya. Naging bulag ako. Naging desperado ako. At dahil doon, muntik ko nang ipahamak ang lahat. Uminom si Marco ng wine at tumingin sa paligid. Ang tingin niya ay dumako sa hagdanan kung saan naroon ang nursery sa itaas. Speaking of which, sabi ni Marco, at naging seryoso ang tono niya. Paano ang mga bata? Kapag nakuha na natin ang kumpanya at hiwalayan mo na siya, paano ang triplets? Sagabal sila sa plano nating mag-travel sa Europe. Kinabahan ako. Huminto ang tibok ng puso ko. Tumingin si Isabela sa hagdanan. Nawala ang landi sa kanyang muka at napalitan ng isang malamig at walang pusong ekspresyon. Huwag kang mag-alala sa mga batang yan, sagot niya, at ang boses niya ay parang yelo. Hayaan mo sila sa akin. May paraan para hindi na sila maging problema. Hindi na sila aabot sa point na magiging sagabal sila sa atin. Tanghali na, pero sa loob ng madilim na kwarto ng hotel, ang pakiramdam ko ay nasa impyerno ako. Hindi ako natulog. Hindi ako kumain. Ang mga mata ko ay nakapako lang sa screen ng iPad, nagbabantay sa bawat galaw sa loob ng aking bahay. Ang takot na narinig ko kagabi, ang banta ni Isabela sa buhay ng mga anak ko, ay parang nakasakal sa aking leeg. Sa screen, nakita ko si Isabela sa second floor landing, malapit sa hagdanan. Kausap na naman niya si Marco sa telepono. Nasa tabi niya si Max, nakahiga sa isang portable na kuna na may gulong. Umiiyak ang bata. Malakas. Nakakarindi para sa isang tulad ni Isabela na walang pasensya. Oo nga, Marco. Hinihintay ko lang ang tawag ng lawyer. Iritableng sabi ni Isabela sa telepono habang naglalakad-lakad. Huminto siya sa tapat ng kuna. Tiningnan niya si Max na parang isang basurang maingay. Pwede ba? Tumahimik ka? Sigaw niya sa sanggol. Lalong lumakas ang yak ni Max. Sa galit ni Isabela, tinulak niya ang kuna palayo sa kanya. Diyan ka nga. Huwag mo akong istorbuhin. Tinulak niya ito palabas ng nursery, papunta sa hallway, papunta sa direksyon ng hagdanan. Nanlaki ang mga mata ko. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang sahig sa hallway ay makinis na narawood. At ang kuna ay may mga gulong. Nakita ko ang pag-ikot ng gulong. Dahan-dahan noong una. Tinalikuran na ni Isabela ang bata para ituloy ang pakikipag-usap sa telepono. Hindi niya napansin o baka wala siyang pakialam na ang tinulak niyang kuna ay patuloy na gumagalaw dahil sa puwersa ng kanyang galit. Isabela! Sigaw ko sa walang kwentang screen. Lumingon ka! Ang bata! Pero hindi niya ako naririnig. Tumatawa pa siya sa kausap niya. Bumilis ang gulong ng kuna. Papalapit ng papalapit sa unang baitang ng mataas na hagdanan. 1 metro. Kalahating metro. Napahawak ako sa ulo ko. Gusto kong basagin ang screen. Gusto kong lumipad pa uwi. Huwag! Parang awa mo na! Bulong ko, habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Nasa bingit na ang kuna. Ang unahang gulong ay lumagpas na sa gilid ng baitang. Tumagilid ang kuna. Sa sandaling iyon, nakita ko ang paghuhulog ni Max. Nakita ko ang maliit niyang katawan na tumilapon mula sa pagkakahiga. Wala na. Tapos na. Pero biglang may aninong mabilis na dumaan. Si Marina. Galing siya sa ibaba. Paakyat ng hagdanan, may dalang basket ng labada. Nang makita niya ang bumabagsak na sanggol at ang gumuguho na kuna, hindi siya nag-isip. Binitawan niya ang basket. Sa isang iglap, na tila slow motion sa aking paningin, tumalon si Marina. Hindi niya inisip ang sarili niya. Hindi niya inisip ang matigas na hagdanan. Ang tanging layunin ng katawan niya ay saluhin ang anak ko. Plug! Dumagundong ang tunog ng pagbagsak kahit sa audio ng kamera. Sabay na bumagsak si Marina at si Max sa kalagitnaan ng hagdanan. Niyakap ni Marina ang bata. Ikinulong sa kanyang mga bisig at binaluktot ang sariling katawan para siya ang tumanggap ng lahat ng tama. Gumulong sila pababa.
1, 2, 3 baitang. Tumama ang likod ni Marina sa railing. Tumama ang siko niya sa kanto ng hagdan. Pero hindi bumitaw ang kanyang mga kamay. Mahigpit pa rin ang yakap niya kay Max. Tumigil sila sa landing ng hagdanan. Katahimikan, napahawak si Isabela sa kanyang bibig. Gulat na gulat. Hawak pa rin ang cellphone. Nakatitig siya sa ibaba. Hindi makagalaw. Sa screen, nakita kong gumalaw si Marina. Iika-ikang umupo. Habang hinihimas ang likod ng umiiyak na si Max. Shhh! Tahan na. Andito na si Nanay Marina. Ligtas ka na. Dinig kong bulong niya. Kahit na nakikita kong namimilipit siya sa sakit. May dugo sa kanyang braso. Napaupo ako sa sahig ng hotel room. Nanginginig ang buong katawan ko. Humahagulgol ako. Hindi sa lungkot, kundi sa halu-halong takot at pasasalamat. Buhay ang anak ko. Iniligtas siya ni Marina. Iniligtas siya ng babaeng walang obligasyon sa kanya, habang ang babaeng dapat na magiging ina niya ay siya pang muntik pumatay sa kanya. Tumayo ako. Puno ng puot ang aking dibdib. Ang galit na nararamdaman ko ay parang bulkang sasabog. Sa screen, nakita kong dahan-dahang bumaba si Isabela sa hagdan. Hindi siya tumakbo para tulungan sila. Hindi siya nagmamadali. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Pero hindi yun takot para sa bata. Yun ay takot na baka may nakakita sa kanya. Tanga ka ba? Dinig kong sigaw ni Isabela nang makalapit kay Marina. Bakit ka humarang? Muntik mo nang madaganan ang bata. Napamura ako ng malakas. Hayop ka, Isabela. Sigaw ko sa kawalan. Ikaw na nga ang may kasalanan. Ikaw pa ang galit. Hinablot ko ang susi ng kotse sa mesa. Ni hindi ko na kinuha ang iPad o ang gamit ko. Wala na akong pakialam sa plano. Wala na akong pakialam sa ebidensya. Ang tanging mahalaga ay ang anak ko at ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanya. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Halos liparin ko ang hallway patungo sa elevator. Napakabagal. Bakit ang bagal? Sinipa ko ang pinto ng fire exit at tumakbo pababa ng hagdan. 5 ang palapag na yon, pero parang wala akong naramdamang pagod. Ang adrenaline sa katawan ko ay sapat na para buhatin ang mundo. Pagdating sa parking lot, pinaharurot ko ang sasakyan. Ang gulong ay umingit sa semento. Habang mabilis akong lumiliko palabas, binagtas ko ang kalsada na parang baliw. Busina ako ng busina. Ilang red light ang nilagpasan ko. Wala akong pakialam kung mahuli ako. Wala akong pakialam kung maaksidente ako. Kailangan kong makauwi. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela, nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo. Sa isip ko, paulit-ulit na nagpe-play ang imahe ng pagkahulog ni Mac, ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Marina sa matigas na kahoy, ang iyak ng bata. Paano kung may internal bleeding si Max? Paano kung nabalian si Marina? Paano kung huli na ang lahat? Tanaw ko na ang gate ng aming subdivision. Binilisan ko pa ang takbo. Diyos ko, bulong ko habang pumapatak ang luha sa aking mga mata. Huwag niyo po silang pababayaan. Parang awa niyo na. Huminto ang sasakyan sa tapat ng gate ng mansyon. Hindi ko na hinintay na bumukas ito ng tuluyan. Sumingit ako sa maliit na puwang at halos sumampa ang sasakyan sa gutter. Buhay pa ba sila? Ligtas ba talaga sila? Isabela, humanda ka. Dahil ito na ang huling araw na maghahari ka sa impyernong ginawa mo sa pamamahay ko. Manhid. Iyon ang nararamdaman ng buong katawan ni Marina habang nakaupo sa malamig na sahig ng landing. May mainit na likidong tumutulo mula sa kanyang siko, dugo. Pero hindi niya iyon iniinda. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng batang nasa kanyang mga bisig. Si Max, buhay, humihinga, umiiyak dahil sa gulat, pero ligtas. Sa itaas ng hagdanan, naririnig niya ang boses ni Isabela. Matinis, masakit sa tainga. Tanga ka talaga. Ano bang pumasok sa kokote mo at humarang ka?
Sigaw ni Isabela, pababa ng hagdan. Ang tunog ng takong nito ay parang martilyo sa ulo ni Marina. Kung nadaganan mo ang bata, kasalanan mo to. Sasabihin ko kay Rafael na pabaya ka. Hindi sumagot si Marina. Wala siyang lakas para makipagtalo. Niyakap lang niya ng mas mahigpit si Max at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagdarasal na sana ay matapos na ang bangungot na ito. Biglang bumukas ang main door ng padarag. Blag! Halos yumanig ang buong bahay sa lakas ng pagkakabukas. Napamulat si Marina. Sa pintuan nakatayo si Rafael. Hingal na hingal. Ang buhok niya ay magulo. Ang kanyang polo ay gusot. At ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Rafael, honey. Agad na nagbago ang tono ni Isabela. Mula sa pagiging demonita, bigla itong naging maamong tupa. Tumakbo siya palapit kay Rafael. Umaakto na parang takot na takot. Oh my God! Buti na lang dumating ka. Si Marina. Muntik na niyang ihulog si Max. Nakita ko, nadulas siya at hindi natapos ni Isabela ang kanyang sasabihin. Nilagpasan siya ni Rafael. Parang hangin lang si Isabela na hindi nakikita o naririnig. Ni hindi siya nilingon ni Rafael. Ang mga mata nito ay nakapako lang sa isang direksyon. Kay Marina at kay Max na nakaupo sa paanan ng hagdan. Tumakbo si Rafael palapit sa kanila at lumuhod sa sahig. Hindi alintana kung marumihan ang kanyang slacks. Max, anak. Garalgal na tawag ni Rafael. Inabot ni Marina ang bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay na puno ng galos. Kinuha ni Rafael si Max at niyakap ito ng mahigpit. Halos ibaon niya ang mukha sa leeg ng anak. Umiyak si Rafael. Isang iyak ng ama na muntik nang mawalan ng lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rafael. Tumingin siya kay Marina. Doon, nakita ni Marina ang isang emosyon na hindi niya inaasahan mula sa kanyang amo, paghanga at matinding pasasalamat. Napansin ni Rafael ang dumudugong siko ni Marina. Napansin niya ang namamagang binti nito na halatang napilipit sa pagbagsak. Bakit? Tanong ni Rafael. Ang boses niya ay mahina. Halos pabulong, pero sapat para marinig sa gitna ng katahimikan. Bakit mo ginawa yon, Marina? Pwede kang namatay sa pagtalon mo. Napayuko si Marina. Tumulo ang kanyang mga luha. Humalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang sakit ng katawan niya ay wala kumpara sa bigat ng sikretong matagal na niyang dala. Sir? Sir Rafael? Humihikbing sagot ni Marina. Hindi ko po sila pwedeng pabayaan. Alam ko. Nakita ko. Sabi ni Rafael at hinawakan niya ang balikat ni Marina. Pero hindi yan trabaho ng isang katulong lang. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Bakit? Nag-angat ng tingin si Marina. Tinitigan niya si Rafael sa mata. Wala na ang takot. Wala na ang hiya. Ang nakikita na lang niya ay ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil nangako ako. Basag ang boses na sabi ni Marina. Kumunot ang noo ni Rafael. Nangako? Kanino? Kay Sarah. Sa pagbanggit ng pangalan ng yumaong asawa, natigilan si Rafael. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala mo si Sarah? Tumango si Marina habang patuloy sa pag-iyak. Kababata ko po siya, sir. Best friend ko siya mula elementarya. Noong nasa ospital siya, bago siya mawala. Napahagulgol si Marina. Ang alaalang iyon ay napakasakit pa rin. Hinawakan niya ang kamay ko, sir. Nagmakaawa siya. Ang sabi niya, Marina, huwag mong iiwan ang mga anak ko. Bantayan mo sila. May masamang mangyayari kapag nawala ako. Tumingin si Marina kay Isabela na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Rafael. Namumutla at nanginginig ang mga labi. Alam ni Sarah na may masamang balak ang pinsan niya. Patuloy ni Marina, ang boses ay tumatapang. Kaya pumasok ako dito bilang katulong. Nagpanggap akong hindi ko siya kilala. Tiniis ko ang lahat ng pang-aapi
lahat ng hirap, para lang matupad ko ang pangako ko kay Sarah. Napoprotektahan ko ang mga anak niyo, kahit buhay ko pa ang kapalit. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Nakatitig lang si Rafael kay Marina, tila pinoproseso ang bawat salita. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Biglang bumasag ang katahimikan. Sinunggaling! Sumigaw si Isabela. Ang mukha niya ay pulang-pula. Ang mga ugat sa leeg ay lumalabas. Nagsisinungaling siya, Rafael. Huwag kang maniwala sa kanya. Turo ni Isabela kay Marina. Ang daliri ay nanginginig sa galit. Gumagawa lang siya ng kwento para pagtakpan ang katangahan niya. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang sirain ang pamilya natin dahil inggit siya sa akin. Isa lang siyang hamak na katulong. Lumapit si Isabela. Akmang sasabunutan si Marina. Lumayas ka dito. Layas! Sigaw ni Isabela. Napapikit si Marina. Hinihintay ang sakit. Pero walang dumapo. Dahil bago pa man makalapit ang kamay ni Isabela, tumayo si Rafael at hinarang ito. Hinuli ko ang pulso ni Isabela sa ere. Mahigpit, madiin. Ramdam ko ang pagtibok ng ugat niya sa ilalim ng aking mga daliri. Gulat na gulat siya. Nakatitig siya sa akin. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot na ngayon lang niya naramdaman mula sa akin. Sanay siyang ako ang sunod-sunuran. Sanay siyang ako ang kawawang biyudo na madaling paikutin. Subukan mo. Bulong ko. Ang boses ko ay nanggagaling sa pinakamalalim na parte ng aking galit. Subukan mong dampian kahit dulo ng daliri si Marina at ipaparanas ko sa iyo ang impyerno. Binitawan ko ang kamay niya ng padarag. Napaupo siya sa sofa. Hawak ang kanyang pulso, nanginginig. Rafael? Simula niya. Pilit na pinapalambot ang boses. Pilit na binubuhay ang karakter na ginampanan niya sa loob ng mahabang panahon. Bakit ka nagkakaganyan? Pinagtatanggol mo ang katulong na yan kaysa sa akin? Ako na mapapangasawa mo? Tumalikod ako sa kanya at dahan-dahang itinayo si Marina. Kinuha ko si Max mula sa kanya at ibinigay sa isa pang yaya na kakarating lang at takot na nakasilip sa pinto. Dalhin mo ang mga bata sa kwarto. Utos ko sa yaya. Ikaw naman, Marina. Maupo ka dyan. Huwag kang aalis. Nang masigurado kong ligtas na ang mga bata, humarap ako muli kay Isabela. Tamang-tama naman ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco. May dala siyang buket ng mga bulaklak. Nakangiti na parang walang nangyaring trahedya. Hi babe. Hi Rafael. Bukas ang gate kaya pumasok na ako. Anong meron? Ba't parang ang bigat ng atmosphere? Napatawa ako. Isang tawang walang humor. Isang tawang puno ng pait. Sakto ang dating mo, Marco. Sabi ko. Kumpleto na ang cast ng palabas. Kumunot ang noo ni Marco. Tumingin siya kay Isabela na namumutla at umiiling-iling, senyales na huwag siyang magsalita. Anong ibig mong sabihin, pare? Tanong ni Marco. Pero nakita ko ang pagkabahala sa mga mata niya. Naglakad ako papunta sa malaking flat screen TV sa aming sala. Kinuha ko ang remote at kinonekta ang aking telepono. Alam niyo, simula ko habang naglo-load ang video. Akala ko dati, swerte ako. Akala ko, binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para maging masaya. Pero hindi pala swerte ang dumating sa akin, kundi sumpa. Pinindot ko ang play. Lumiwanag ang screen. Bumungad sa amin ang video footage kagabi. Malinaw na malinaw, high definition. Nakita ni Marco at Isabela ang sarili nila sa screen. Nakaupo sa sofa, sa mismong sofa kung saan nakaupo ngayon si Isabela. Naghahalikan, nagtatawanan. Planado na ang lahat, Marco. Boses ni Isabela sa video, umaalingaw-ngaw sa buong sala. Kapag kasal na kami, akin na ang lahat ng access. Hayaan mo ang mga bata sa akin. May paraan para hindi na sila maging problema. Nanigas si Marco. Nabitawan niya ang mga bulaklak. Si Isabela naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makatingin sa screen. Hindi siya makatingin sa akin.
Sunod na nag-play ang video kanina lang, ang video ng aksidente. Kitang-kita kung paano tinulak ni Isabela ang kuna dahil sa galit. Kitang-kita kung paano niya tinalikuran ang anak ko habang gumugulong ito papunta sa kamatayan. At kitang-kita ang kabayanihan ni Marina. Pinatay ko ang tip. Bumalik ang katahimikan sa sala, pero mas mabigat na ito ngayon. Nakakasakal. Paliwanag, sabi ko. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin? O baka gusto niyong i-replay natin yung part na pinaplano niyong patayin ang mga anak ko? Lumuhod si Isabela. Nagsimula siyang umiyak, pero alam kong luha iyon ng pagkatalo, hindi ng pagsisisi. Rafael, nagkamali ako. Natukso lang ako. Pagmamakaawa niya, pilit na inaabot ang binti ko. Mahal kita. Maniwala ka. Si Marco ang may pakana ng lahat. Wow, sabi ni Marco, umatras palayo. Ako pa? Ikaw ang lumapit sa akin, Isabela. Ikaw ang may gusto sa pera niya. Pinanood ko silang magturuan. 2 ahas na nagtutuklawan kapag naipit na sa sulok. Nakakasuka. Tumahimik kayo, sigaw ko. Ang boses ko ay dumagundong sa 4 na sulok ng bahay. Tumigil sila. Ayoko nang marinig ang mga boses nyo. Ayoko nang makita ang mga pagmumukha nyo. Lumapit ako sa pinto at binuksan ito ng maluwang. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Rafael, please. Humagulgol si Isabela. Wala akong pupuntahan. Ang reputasyon ko. Wala akong pakialam sa reputasyon mo. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay walang awa. Sinubukan mong patayin ang mga anak ko, Isabela. Sinubukan mong nakawin ang buhay ko. Ang bawat segundo na nananatili ka sa ilalim ng bubong na ito ay insulto sa alaala ng asawa ko. Umalis ka na, bago pa man dumating ang mga taong mas gugustuhin mong hindi makita. Napayo ko si Marco. Alam niyang talo na sila. Mabilis siyang lumabas ng pinto, hindi na lumingon. Pero si Isabela, iba ang reaksyon niya. Tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mukha niyang kanina'y namumutla ay biglang nagbago. May isang ngiting mapakla na gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngungangiting hindi takot. Isang ngiting puno ng matinding galit. Aalis ako, Rafael, sabi niya. Ang boses ay kalmado na at nanlalamig. Naglakad siya palapit sa akin. Huminto siya. Ilang pulgada lang ang layo. Tinitigan niya ako sa mata. Pero bago yan, may dapat kang malaman. Kumunot ang noo ko. Ano pa? Ano pa ang mas masahol pa kaysa sa panloloko at tangkang pagpatay? Tumawa siya. Malakas. Nakakabaliw. Akala mo ba aksidente lang ang nangyari kay Sarah? Akala mo ba talagang wala kang magawa nung mga panahong may sakit siya? Parang huminto ang hininga ko. Anong sinasabi mo? Lumapit pa siya at bumulong sa aking tainga. Ang hininga niya ay mabaho. Hindi lang ako nag-aabang, Rafael. Ako ang nagbigay daan. Ang bawat gamot na dapat ay magpapagaling sa kanya ay naging lason. Ang bawat sandali ng kanyang paghihirap, ako ang may gawa. Parang may humampas sa ulo ko. Hindi. Hindi ito totoo. Kahit kailan, hindi mo na malalaman kung anong parte ko ang totoo, Rafael. Tandaan mo yan. At tandaan mo rin, hindi pa tayo tapos. Hinarap niya ang pintuan at humakbang palabas. Sa eksaktong sandaling iyon, naririnig na ang papalapit na tunog ng sirena. Namatay ang mundo sa paligid ko. Ang sirena ng pulis sa labas ay parang ugong na lang ng lamok. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na bulong ni Isabela sa aking tainga. Lason. Hindi sakit ang pumatay kay Sarah. Hindi ang leukemia na bigla na lang lumala kahit sinabi ng doktor na gumaganda ang kanyang kondisyon. Tao. Tao ang pumatay sa kanya. At ang taong yon ay nakatayo sa harap ko ngayon, nakangisi na parang demonyo. Hindi. Nanginginig kong bulong. Hindi totoo yan. Humakbang paatras si Isabela.
tila nasisiyahan sa pagkakawasak ng mundo ko. "Bakit, Rafael? Mahirap bang paniwalaan?" Tanong niya nang may mapanuyang namong ngiti. Si Sarah. Ang perpektong si Sarah. Lahat na lang nasa kanya. Ang ganda, ang yaman, ang perpektong asawa. Samantalang ako ang kawawang pinsan na laging nakasunod sa anino niya. Naglakad siya paikot sa akin. "Naaalala mo yung nurse na nag-aalaga sa kanya tuwing gabi? Binayaran ko siya. Madali lang, Rafael. Ang mga vitamins niya, pinalitan namin ng mga gamot na kontra sa chemotherapy niya, unti-unti, dahan-dahan, para magmukhang natural na deterioration ng katawan." Nanlaki ang mga mata ko. Naalala ko ang mga gabing umiiyak si Sarah sa sakit. Ang mga gabing nagmamakaawa siya na matapos na ang hirap niya. "Ikaw." Ang boses ko ay garalgal, nanggagaling sa kailaliman ng aking sikmura. Ako ang nagtapos ng paghihirap niya. Tumawa si Isabela ng mahina. At ako rin sana ang sasalo sa lahat ng iniwan niya. Sayang lang, masyadong pakialamera ang katulong na yan. Tumingin siya ng masama kay Marina na nakaupo pa rin sa hagdan, takot na takot. Sa sandaling iyon, naputol ang pisi ng pasensya ko. Nawala ang pagiging sibilisado ko. Nawala ang pagiging CEO ko. Ang natira na lang ay isang lalaking ninakawan ng asawa at muntik ng nakawan ng mga anak. "Hayop po ka!" Sumugod ako. Sinunggaban ko ang leeg ni Isabela. Bumagsak kaming dalawa sa sahig. Nasa ibabaw niya ako. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang lalamunan. Gusto kong burahin ang ngisi sa mukha niya. Gusto kong maramdaman niya ang bawat butil ng sakit na dinanas ni Sarah. "Mamatay ka na! Mamatay ka na!" Sigaw ko habang hinihigpitan ang sakal. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Nagsimula siyang magpapalag at humahabol ng hininga. Kinakalmot niya ang mga braso ko, pero manhid na ako. Wala akong nararamdaman kundi purong poot. "Sir! Sir Rafael, huwag!" Narinig ko ang sigaw ni Marina. Naramdaman ko ang paghila niya sa braso ko kahit nahirap siya dahil sa injury niya. "Sir, tama na. Huwag niyong dungisan ang kamay niyo. Parang awa niyo na. Para sa mga bata." Para sa mga bata. Ang mga salitang yon ang bumasag sa ulap ng galit ko. Kung papatayin ko si Isabela ngayon, makukulong ako. Mawawalan ng ama ang mga anak ko. Magtatagumpay siya sa pagwasak sa pamilya namin. Binitawan ko siya. Umuubo at humahabol ng hininga si Isabela. Hawak ang kanyang leeg na may marka na ng mga daliri ko. Biglang bumukas ang pinto. "Pulis! Walang kikilos!" Nagsipasukan ang mga nakaunipormeng pulis kasama ang security team na tinawagan ko. Nakita ko rin na hila-hila ng ibang pulis si Marco na nakaposas na, duguan ng ilong. Marahil ay nanlaban sa labas. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Isabela at pinuwersa siyang tumayo. Ipinosas ang kanyang mga kamay sa likod. Tumayo ako. Hinihingal. Nanginginig ang buong katawan. Lumapit si Marina sa akin. Inalalayan ako kahit siya mismo ay halos hindi makatayo. "Ayos lang po kayo, sir?" Tanong niya ng mahina. Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako kay Isabela habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Kahit na nakaposas, kahit na huli na sa akto, hindi pa rin siya nagpapatalo. Lumingon siya sa akin. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang mukha ay puno ng puot. "Hindi pa tayo tapos, Rafael!" Sigaw niya habang nagpupumiglas. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. "Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo to. Babalikan kita. Babalikan ko kayo." Isinakay siya sa police mobile. Ang pula at asul na ilaw ng sirena ay sumasayaw sa mga pader ng aking bahay. Ang bahay na minsan ay naging pugad ng kasinungalingan. Pero ngayon ay tahimik na. Nawala na ang ingay. Nawala na ang lason. Napaluhod ako sa sahig. Tinakpan ang aking mukha ng mga palad ko. At umiyak. Umiyak ako para kay Sarah. Umiyak ako para sa mga taong nasayang. At umiyak ako dahil sa wakas. Tapos na.
Ilang linggo na ang nakalipas, pero parang ibang bahay na ang inuuwian ko ngayon. Wala na ang mga mamahaling vase na pinili ni Isabela. Wala na ang amoy ng matapang niyang pabango na dati kumakapit sa bawat sulok. At higit sa lahat, wala na ang mga taong nagbulag-bulagan sa kasamaan niya. Tinanggal ko silang lahat. Ang driver na naghahatid kay Isabela sa mga meeting kuno niya. Ang mga kasambahay na nanahimik habang pinapabayaan ang mga anak ko. Binigyan ko sila ng separation pay, pero sinabi kong huwag na silang magpapakita sa akin. Ngayon, ang mansyon ay tahimik, pero ito ang uri ng katahimikan na payapa, hindi nakakatakot. Nasa nursery ako, hawak ang isang diaper. Pawis na pawis ako kahit naka-aircon naman ang kwarto. Umiiyak si Leo, at sa totoo lang, gusto ko na ring umiyak. Paano ba to? Bulong ko sa sarili. Habang pilit na inaayos ang tape ng diaper na ayaw dumikit ng maayos. Sanay ako sa boardroom meetings. Sanay ako sa million-dollar deals. Pero sa harap ng isang umiiyak na sanggol at isang piraso ng diaper, pakiramdam ko ay wala akong kwentang tao. Sir, baliktad po. May malambing na boses na nagsalita sa likuran ko. Lumingon ako. Si Marina. Medyo iika-ika pa rin siya maglakad dahil sa injury sa binti at may benda pa ang kanyang siko. Pero nakangiti siya. Isang ngiti na walang halong panghuhusga. Lumapit siya at kinuha ang diaper sa kamay ko. Ako na po, sir. Hindi, pigil ko. Pero mahina lang. Kailangan kong matutunan to, Marina. Masyado ko silang pinabayaan. Tumingin si Marina sa akin. Nakita ko ang awa sa mga mata niya. Pero higit doon, nakita ko ang pag-unawa. Tuturuan ko po kayo, sir. Ganito po. Dahan-dahan niyang ipinakita sa akin ang tamang paraan. Ang mga kamay niya, kahit na magaspang dahil sa trabaho at may mga bagong peklat, ay napakalambot kapag humahawak sa mga anak ko. Tumahan agad si Leo nang maramdaman ang haplos niya. Pinanood ko silang dalawa. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong humuhupa ang bigat sa dibdib ko. Nang makatulog na ang triplets, niyaya ko si Marina sa veranda. Papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. May dala akong 2 baso ng juice. Inabot ko ang isa sa kanya. Maupo ka, Marina. Yaya ko. Nag-alinlangan siya. Naku, sir. Nakakahiya po. Katulong lang po ako. Po. Please, putol ko sa kanya. Huwag mo na akong tawaging sir. At huwag mong sabihing katulong ka lang. Matapos ang ginawa mo para kay Max, utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Dahan-dahan siyang umupo sa silyang katapat ko. Tahimik kaming uminom saglit. Tiningnan ko ang benda sa braso niya. Masakit pa ba? Tanong ko. Umiling siya, pero alam kong nagsisinungaling siya para hindi ako mag-alala. Kaya naman po, gumagaling na. Bumuntong hininga ako ng malalim. Ito na ang pagkakataon ko. Marina, gusto kong humingi ng tawad. Panimula ko, hindi ako makatingin sa kanya ng diretso dahil sa hiya. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong tratuhin ka ni Isabela ng masama sa pamamahay ko. At patawarin mo ako dahil kinailangan mo pang isakripisyo ang sarili mo para lang magising ako. Nakita kong namula ang mga mata ni Marina. Yumuko siya at pinaglaruan ng baso sa kanyang kamay. Wala po yon sa Rafael. Ginawa ko po yon para kay Sarah at para sa mga bata. Alam ko, sagot ko. At dahil doon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi sapat ang pera para maging pamilya. Hindi sapat ang mansyon. Tumingin ako sa kanya. Nalaman ko mula sa agency na may anak ka pala. Isang batang babae, si Clara. Tama ba? Tumango si Marina. Opo. Nasa probinsya po siya sa nanay ko. 5 years old na po. Bakit hindi mo siya kasama? Hindi po pwede sa trabaho, sir. At wala po akong sapat na ipon para rentahan ng bahay dito sa Maynila.
Tumayo ako at lumapit sa railing ng beranda. Tumanaw ako sa malawak na hardin na dati ay parang kulungan, pero ngayon ay parang isang blankong canvas na naghihintay ng bagong kulay. "Marina," sabi ko, at humarap ako muli sa kanya. Seryoso ako. Buo ang loob ko. Ayoko nang mag-isa sa pagpapalaki sa mga anak ko. Kailangan nila ng mag-aalaga sa kanila na totoo ang pagmamahal at kailangan ko ng katulong. Hindi sa gawaing bahay, kundi sa paghubog sa kanila. Naguluhan siya sa sinabi ko. "Po?" Lumapit ako at lumuhod sa harap niya para magpantay ang aming mga mukha. "Sunduin mo ang anak mo. Dalhin mo siya dito." Nanlaki ang mga mata niya. "Sir? Nakakahiya po. Baka makagulo lang." Hinawakan ko ang kamay niya. Isang bagay na hindi ko kailanman ginawa noon. "Hindi," mariin kong sabi. "Gusto kong dito na kayo tumira. Hindi sa kwarto ng mga katulong, kundi sa guest room. Pag-aaralin ko si Clara. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan niyo." Tumulo ang luha ni Marina. Hindi siya makapaniwala. "Marina," dugtong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-asa. "Manatili ka. Manatili kayo. Hindi bilang empleyado, kundi bilang pamilya ko." Nakatayo si Marina sa gitna ng malawak na guest room. Napakalambot ng kama. Ang mga kurtina ay gawa sa mamahaling seda na sumasayaw sa ihip ng aircon. Sa bintana, tanaw ang magandang hardin na ngayon ay namumukadkad na muli. Pero sa halip na matuwa, parang may kung anong bigat na dumadagan sa dibdib niya. Tumingin siya sa kanyang paanan. Nandoon ang kanyang luma at kupas na bag. Nakaimpake na ang lahat ng gamit niya. Ilang piraso ng damit, isang lumang radyo, at ang picture frame ni Sarah. "Hindi ito para sa akin," bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang gilid ng bag. "Hindi ako nababagay sa ganitong buhay." Natatakot siya. Natatakot siya sa sasabihin ng ibang tao. Yung katulong, naging senyora, ginamit lang ang pagkamatay ng asawa para makaangat. Masakit isipin, pero alam niyang iyon ang iisipin ng mundo. At ayaw niyang madamay si Rafael at ang mga bata sa dumi ng mga usap-usapan. Bumuntong hininga siya ng malalim. Desidido na siya. Aalis na lang siya. Uuwi siya sa probinsya kasama ang anak niyang si Clara. Sapat na siguro ang naitulong niya. Ligtas na ang mga anak ni Sarah. Nagawa na niya ang pangako niya. Binuhat niya ang kanyang bag. Mabigat, pero mas mabigat ang hakbang niya palabas ng pinto. Pagbaba niya sa hagdan, narinig niya ang mga halakhak, malakas, masaya, puno ng buhay. Huminto siya sa huling baitang. Sa sala, nakita niya ang isang tagpo na nagpahinto sa kanyang pag-alis. Nandoon si Clara, ang 5 taong gulang niyang anak. Nakaupo ito sa carpet at sa paligid niya ay ang triplets. Si Max, na may benda pa sa noo, ay tumatawa habang inaabutan ng laruan ni Clara. Si Leo at Mia ay nakikipag-agawan ng atensyon sa ate nila. At sa di kalayuan, nakaupo si Rafael. Hindi siya nagbabasa ng dyaryo o nakatutok sa laptop. Nakaupo siya sa sahig kasama ng mga bata at tumatawa habang pinapanood sila. Napabitaw si Marina sa hawak niyang bag. Napalingon si Clara. Nang makita siya nito, agad itong tumakbo palapit at yumakap sa kanyang binti. "Nanay!" Masayang bati ni Clara. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. "Nanay, ang saya po pala dito. Ang babait nila, Baby Max. At si Tito Rafael po, binigyan ako ng chocolate." Lumuhod si Marina at hinaplos ang buhok ng anak. "Anak, masaya ka ba?" Tumango ng mabilis si Clara. "Opo, Nay. Sobra. Dati po sa probinsya lagi akong mag-isa kasi nasa trabaho ka. Dito po may kalaro ako. At saka, parang may tatay na rin po ako." Natigilan si Marina. Parang tinusok ang puso niya. Dati, ang tanging pangarap lang niya ay mabigyan ng makakain si Clara.
Pero nakalimutan niyang ang kailangan ng isang bata ay hindi lang pagkain, kundi isang tahanan, isang pamilya. Biglang gumapang si Max palapit sa kanya. Kumapit ang bata sa laylayan ng kanyang palda at pilit na tumatayo. Nang makabalanse, niyakap ni Max ang hita ni Marina at isinandal ang maliit na ulo nito. Naluha si Marina. Ito ang batang muntik nang mamatay sa mga bisig niya. At ngayon, ito ang batang ayaw siyang bitawan. Naramdaman niya ang presensya ni Rafael. Naglakad ito palapit at tumigil sa harap niya. Nakita ni Rafael ang bag sa paanan ng hagdan. Alam na niya agad ang balak ni Marina. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita ng ilang segundo. "Alis ka ba?" tanong ni Rafael. Ang boses niya ay puno ng lungkot. Parang isang batang matatakutin na maiwan ulit. Napatingin si Marina kay Clara na masayang kalaro na ulit sina Leo at Mia. Tumingin siya kay Max na nakayakap pa rin sa kanya. Paano niya matatalikuran ito? Paano niya ipagkakait sa anak niya at sa mga anak ng kaibigan niya ang ganitong klaseng pagmamahal dahil lang sa takot niya sa sasabihin ng iba? Si Sarah ang nagdala sa kanya dito. At siguro ito talaga ang plano ni Sarah para sa kanilang lahat. Dahan-dahang umiling si Marina. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, pero ngumiti siya. "Hindi po, sir." "Rafael," sagot niya. Ang boses ay nanginginig, pero buo ang loob. "Natakot lang po ako. Akala ko, hindi ako nararapat dito. Pero..." Hinawakan niya ang kamay ni Max at hinalikan ito. "Nakita ko po na hindi naman yaman o apelyido ang nagbubuo sa isang pamilya, kundi kung sino ang handang magmahal at manatili." Nakahinga ng maluwag si Rafael. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngumiti siya. Isang nangiting abot hanggang mata, ang pinakamasayang nangiti na nakita ni Marina sa kanya. Lumapit si Rafael at kinuha ang bag ni Marina. Inilagay niya ito sa gilid, malayo sa pinto. "Wala nang aalis," sabi ni Rafael nang may diin. "Dito na kayo. Ito na ang tahanan niyo." Tumingin siya kay Marina. At sa pagkakataong ito, hindi na bilang amo sa katulong, kundi bilang isang lalaking humihingi ng karamay sa buhay. "Kung gayon," malamig na sabi ni Rafael, habang pinapanood ang 4 na bata na nagtatawanan sa sala. "Simulan natin ang lahat muli bilang isang pamilya. Maingay, magulo, makalat. Kung titingnan ng iba ang dining room namin ngayon, baka isipin nilang may dumaan na bagyo. May kanin sa sahig, may sauce ng spaghetti sa pisngi ni Leo. At ang boses ni Clara ay umaalingaw-ngaw habang kinukwentuhan niya ang mga kapatid niya tungkol sa school. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang tunog sa buong mundo." Nakatitig ako sa kanila mula sa dulo ng mahabang mesa. Dati, ang mesang ito ay napakalaki, napakalamig, at napakatahimik. Ngayon, parang kulang pa ito para sa laki ng kaligayahang pumupuno sa kwarto. "Tito Rafael! Tito Rafael!" tawag ni Clara habang winawagayway ang tinidor niya. "Alam niyo po ba? Sabi ni teacher, very good daw ako sa drawing." Ngumiti ako at pinunasan ang gilid ng labi niya gamit ang tissue. "Talaga? Mana ka pala sa nanay mo. Magaling sa art." Napatingin ako kay Marina. Nasa kabilang dulo siya, abala sa pagpapakain kay Max na ayaw ibuka ang bibig. Simple lang ang suot niyang duster. Walang makeup. Nakapusod lang ang buhok ng mabilisan. Pero sa paningin ko, siya ang pinakamagandang babae sa silid. Wala na ang Marina na laging nakayuko. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng puno ng kumpiyansa. Ang babaeng nagsisilbing ilaw sa bahay na ito na matagal nang nabalot sa dilim. Biglang hinampas ni Max ang kanyang bowl. Splack! Tumalsik ang spaghetti sauce sa puting damit ni Marina. Natahimik kaming lahat.
Tumingin si Clara sa akin, tapos kay Marina, na parang naghihintay kung may magagalit. Naalala ko bigla si Isabela. Kung nangyari ito noon, siguradong sigawan na ang aabuti ng bata. Siguradong may matatanggal sa trabaho. Pero tumingin lang si Marina sa damit niya. Tapos kay Max na ngayon ay humahagik-gik. Bumuntong hininga siya at tumawa. Isang tawang magaan at totoo. "Naku Max, ginawa mo namang painting ang damit ni nanay," sabi ni Marina habang kinikiliti ang tiyan ng bata. Nagtawanan sina Clara at ang iba pang triplets. Nakitawa na rin ako. Kumuha ako ng basahan at tumayo para tulungan siya. "Ako na dyan," sabi ko, habang pinupunasan ng braso niya na nalagyan din ng sauce. Nagdikit ang aming mga balat. Natigilan kaming dalawa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marina. Nagtama ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, walang salitang namutawi sa aming mga labi. Hindi kailangan. Ang init ng kanyang tingin, ang pagmamahal na nagniningning doon, ay sapat na para sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. At alam kong nakikita rin niya yon sa akin. Wala pang ligawang nangyayari. Walang grand romantic gesture, pero alam naming dalawa na papunta kami doon. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Dahil ang pundasyon na itinayo namin, ang pagmamahal sa mga batang ito, ang tiwala sa isa't isa, at ang pagpapatawad sa nakaraan, ay mas matibay pa sa kahit anong semento. Bumalik ako sa pagkakaupo at pinagmasdan silang muli. Si Clara na tinuturoang magsalita si Mia, si Marina na matiyagang sinusubuan si Max, at si Leo na nakatulog na sa kanyang high chair habang hawak ang isang piraso ng manok. Tumingin ako sa bakanting silya sa tabi ko. Sa isip ko nakikita ko si Sarah na nakaupo doon, nakangiti at tumatango. Alam kong masaya na siya. Alam kong panatag na ang loob niya dahil nasa mabuting kamay na ang mga anghel niya. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Sa labas, madilim na ang gabi. Pero sa loob, maliwanag, mainit. Buhay na buhay. Lumapit si Marina sa tabi ko matapos niyang mapatahan ang mga bata. "Sir." "Rafael," tawag niya. "Ayos lang po ba kayo? Ang lalim ng iniisip niyo." Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na nagligtas sa anak ko. Ang kamay na bumuo sa akin muli. "Wala, Marina," sagot ko nang may ngiti. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa masayang kaguluhan sa likuran namin. Ang mansyon na ito ay puno ng mamahaling gamit. Matataas na pader, matibay na bubong, pero ngayong gabi ko lang naramdaman na kumpleto na ito. Dahil nandito na ang tunay na haligi, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at bumulong. "Masaya lang ako dahil sa wakas, nasa bahay na kami."